Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan nga natin itong pagkain di umano, okay, ng dollar. Pero sabi chocolate daw. Ewan ko pero tanga na lang talaga maniniwala na chocolate yung sinubo nung taga Naiya. Pakinggan muna natin itong si Attorney Harry Roque. Dati merong laglag bala, ngayon may lunok pera. I'm sorry to say, I'm sorry, I'm really very sorry to say this, pero dito ko kitang-kita yung difference ng Duterte administration at saka ng Marcos administration. Airport pa lang, guys, airport pa lang. This is not the first time na may gumawa ng kalokohan dyan sa airport. Remember yung news, I think this year lang yun. No? Meron din. Ninakawan, kinikilan, kinutongan ng isang foreigner ng more than 10,000, parang more than 16,000 yata pesos. Sa Naiya rin. Tapos ito na ngayon. Pera pa rin. Pero nilolok. Diba? Mukbang ng dolyares, attorney. Only in the Philippines. Ano ba yan? Alam mo dati, may chismis na yung isang abogado, para mawala isang dokumentong orihinal na kinakailangan sa hukuman, kinain yung kontrata. Oy. Ngayon naman, baka mamaya tinuruan niya itong taga-airport transport security. Kainin ng ebidensya, kainin ng pera, at mawawala. Ikaw naman, Iha, hindi mo naman alam na airport niya, napakadaming CCTV niya. Ba't naman linunok mo pa? Mabuti na lang, dapat tinapon mo na lang yan nang tapos na no? Pinahirapan pa yung sarili. Pinahirapan mo sa sarili mo. Nakaharap pa sa CCTV. Alam mo, mabobroadcast yan sa buong daigdig, ha? We will be known as the dollar eating race. Ano ba naman yan? Nakakahiya naman yan. Naku, alam ko ng Marami headline. ng sinungaling. Tapos ngayon, dollar eating race pa, the Filipinos. Oh my Okay, guys. goodness. Ayan. Tapos ang sama pa, naka-uniforme Tingnan mo. pa parang ahente ng estado na kumakain ng pera na ebidensya na kanyang ninakaw. I'm not sure ano bang suot niyang relo. Pala kaya natin. Ano ba yung suot niyang relo? Paano? Naka-uniforme pa. Apple Watch ba yan? Imagine mo nagnanakaw ka ng $300 tapos you're wearing an Apple Watch. Parang ahente ng estado na kumakain ng pera na ebidensya na kanyang ninakaw. DOTR, I hope you're very... Bakit hindi na lang niya nilagay sa ano niya? Ang tawag dito? Hindi na lang niya nilagay dyan sa bra niya o pinasok dun sa panty niya. Hindi naman siguro siya kakapkapan sa mga genital areas niya. Ay sa nilunok niya ng ganyan. very proud of your latest achievement. PBBM, napakagaling ng iyong mga nasa DOTR. No? Sige lang po, magkasama tayo umakyat. Tsaka kung chocolate siya, bakit ginagano mo sa bibig mo? Yung pera, kasi hindi mo nga malunok. Hindi nga niya naisip yung bacteria na nakakapit dyan sa pera na yan. Diba? Feeling ko tuloy magkakaroon ako ng amoebiasis dyan sa ginawa niya. Sa totoo lang. It's even worse than eating sa mga street food na sobrang exposed sa dumi. Which by the way, share ko lang. Nung ako po ay isang nursing student, meron po kaming naging pasyente sa isang hospital. I'm not gonna mention the hospital anymore. So, nasa medical surgical ward po ako na time na yun. Doon po ako na-assign. And etong si patient namin, naka-fast drip. Tapos, 8 yung kanyang IV. Sa 8 na yon, 4 doon, puro laman gamot. Okay? So, it's a government hospital, by the way. Ngayon, tinanong namin yung anak. Sabi namin, tinanong ko yung anak. Sabi ko, sir, bakit, ano po nangyari sa mom nyo? Ganyan. Severe dehydration because of eating. Severe dehydration and food poisoning. Sabi ko, paano po na food poison?
So may kinainan siya dito along recto, may pinuntahan yata sa may recto na nagpagawa ng something. Nagpa-frame yata. Marami po diyan sa kahabaan ng recto. No, nagfa-frame po yung nanay niya, tapos may mga street food doon sa sa area na 'yon. Kumain ng yung mga piniprito, tapos uminom ng palamig. Kinagabihan, biglang sumakit yung tiyan, tapos they tried bringing it to the nearest hospital, which is actually, hindi ko na rin babanggitin. Pero it's along Espanya lang yon. Noong time na yon, ang dami rin pong tao, marami rin pong pasyente, so they have to move the patient sa isang government hospital, which is malaki din naman. Ayun. Sana nga amebiasis lang ang inabot niya eh. 2 days ko lang po siya naging pasyente. On the 3rd day, I later on found out na namatay na si patient. Diba? Alam niyo sa mga healthcare worker, lalo na yung mga nagbe-bedside, typical na po namin na pag-uusapan yung mga ganyan. As if naman healthcare worker. Hindi. Nung estudyante ako, normally, pagka yung ng pasyente ko, tinatanong ko kung kamusta, ganyan-ganyan. So come to think of it na lang, kung sinubo mo yung pera na yan pa makalason sa'yo at namatay ka pa. Sa halagang, 15,000 pesos, namatay ka. Diba? At sa entablado ng eleksyon, pero kung gusto mo talagang ganito ang imahe ng Pilipinas, Nakong chocolate jam, bakit mo isusubo ng ganyan? Diba? dahil sa iyong DOTR, sige na. At kung sino man na nagsabing chocolate ang kinain yan, napaka-flower mo. Pag sinabi ko, guys, napaka-flower mo, ibig sabihin, bubo ka. Na po, I will respect your Siyempre, shoutout dun sa friend ko, no, si Juancho. Sa kanya ko natutunan yun. Flower. Flower. Bubo ka. wisdom as president. Pero kung ako po kayo, talagang, nako, tanggalin na lahat yung mga nasa DOTR dahil puro kahihiyan ang binibigay. Kung hindi na wag kakaroon ng brownout sa airport, kinakain ng Dulyares. Exactly. What else is left for DOTR, di ba? Hindi nga. I mean, if I'm gonna ask you guys, lalo-lalo na po sa mga OFW natin at yung mga OFW na mahilig mag-travel. Naku-compare po tuloy ang airport ng Pilipinas sa iba't ibang country. Ako, I've traveled a very minimum number of countries. Pero tuwing umuwi ako sa Pilipinas, alam ko na guys kung nasa Pilipinas ako. Number 1, pagpasok mo pa lang ng airport, mainit na eh. Nakapasok din naman po ako sa iba't ibang mga airport, pero tuwing pumapasok na ako sa mga airport nila, whether arrival man o departure, mapakalamig po ng aircon. Pagdating sa Pilipinas, tagaktak ang pawis mo, grabe. Ang video po yan, kakalat po yan sa buong daigdig, Mr. Siyempre. President. Ano ba naman yan? Bakit gusto mong magkaroon ng ganyang kahiyan? Isang tanggal lang naman dyan sa isang opisyalis dyan, bago na sistema dyan. Pag tinanggal niyo yung ulo dyan, magpapadala ng mensahe, hindi na po pwede mga kalokohan sa lahat ng mga ahensya ng DOTR. Yeah, I remember yung panahon ni PRRD, di ba? Wala siyang pakialam kung sino masasagasaan. Pero kasi ang kabulukan ng isa ay kabulukan ng lahat. At ang kabulukan ng lahat, it means kasama ang buong Pilipinas, sa mga Pilipino. Naging talabak ang nakawan, hindi ba? Mula kay Pinoy na tanimbala, tapos yung mga nakawan na inirereklamo ng maraming tao. Taon ang binilang ng mga yon. Imagine niyo guys yung penalty ng tanimbala. 'Di ba? Tapos ganito. Nakaka-proud ba 'to? Sobrang nakakahiya 'to. And not only that, imagine niyo gumagastos ng milyon-milyon pesos ang Philippines para lang i-promote ang ating tourism. Tapos may mga ganitong klaseng empleyado sa loob ng airport. Ano na lang? 'Di ba? Tapos sasabihin pa ng isang official diyan, hindi daw nila pwedeng hulihin kasi hindi daw nila nahuli. Ano tawag mo sa CCTV video? 'Di ba? Kahit i-frame by frame mo 'yan eh. Makikita mo hindi yan chocolate eh. Ngayon lang ako nakakita ng chocolate. Okay? Ngayon lang ako nakakita ng chocolate
na pilit na nilulunok. Normally nga ang chocolate, pag nilagay mo yan sa bibig mo, nagme-melt na yan eh. Hindi mo kailangan i-insert yung finger mo and then push it inward para lang malunok mo kung ano man yan. Pero yan. Habang hindi niyo po tinatanggal, See? nakikita, pwede pala. Katangahan natin, kabubuhan natin na nawawalan ng kuryente sa airport, kinakain ng pera ng mga turista, okay lang pala Di sige, patuloy ang ligaya. Yan pong mensahe dyan. Pero anyway, I respect na po. Dumating na ako sa pundo, I will respect your wisdom. Pero sayang po yung inakit natin sa entablado para kunin ang suporta ng taong bayan kung palagi na lang pong ipahihiya ang inyong administrasyon. Pero administrasyon niyo po yan. Nasa sa inyo po yan. Nasibak na yung babae attorney na kumain ng dolyar. Sa tingin mo, attorney, Nasibak for lang. sure, hindi siguro first time kasi nagawa niya talagang kumbaga, hindi ko naman sinasabi na hindi first time yung paglunok niya. Siguro, meron na rin siyang ginawang. Alam mo, sa totoo lang, hindi lang to kahihiyan ng mga taga-NAIA. Pero kahihiyan din na malaki ito ng mga kabaro niya. So a lot of people might think na pare-pareho silang ganyan. Imagine niyo. Isang bulok lang na naandyan. Magkakaroon ng impression ang marami. Hindi ko lalahatin Magkakaroon ng impression ng marami at takot na baka, no? Ang mga taong to pare-pareho ng ugali. So, should I say, next time po, dun sa mga kababayan ko na lumalabas at pumapasok ng Pilipinas, kindly check your cash. Or better yet, wag na lang po kayo magdala ng cash. Always deposit your money sa inyong Philippine banks. Tapos kung meron po kayong dollar, mga siguro, yung mga yung mga 50, 20, 20, mga ganun dollars lang, yung mga small denominations lang, diba? Para hindi na siguro nga kung merong 1,000 na US dollar na bill, no? Mayaman na siguro to. Baka hindi lang ganyan yung niyan. Suot niyan. Baka ang dami ng suot na alahas niyan. Mga illegal siguro na mga pagnanakaw kasi parang wala siyang takot, di ba? Na parang diretso kainin agad. Sa tingin mo, ano kaya ang magiging solusyon dyan? Kasi si Pangulong Duterte, during sa administration ni Pangulong Duterte, di ba, bago pa ang administration, Kung kay Duterte, maniwala kayo sa hindi. Isa lang yan. Hindi na yan makakaulit. Damay pati yung mga nananahimik. Diba? Alam mo kung bakit yung ginagawa yon? Na dinadamay niya pati yung mga nananahimik. Kasi mismo yung mga yon, sila na magsusuplong. Even before pa sila madamay. Kasi kung hindi mo sinusuplong yung mga ganitong activities ng mga kabaro mo, okay? One day, gaya niyan, mauhuli din sila at the end of it, pati ikaw na nananahimik na dadamay. So might as well, idamay mo yung mga nananahimik. Ang reason naman ng mga yon para na nga hindi sila madamay. Unfortunately, with PRRD back then, dinadamay niya lahat. Kabulukan nga ng isa para sa kanya, kabulukan niya ng lahat. Kasi it's very impossible, which I agree with him, it's very impossible na hindi yan alam ng iba. especially PRRD, meron na yung problema tungkol sa laglagbala. At isa yun sa kanyang tinugunan. May mga adjustment. Di ko lang alam kung magkano ba yung sahod ng mga screening officer na yan na umaabot sa punto na ganyan yung kanilang ginagawa. Ang nangyari doon, tinanggal talaga yung ground handler. Exactly. Naalala niyo yun? Tinanggal talaga ang ground handler dahil doon sa laglagbala. At kahit sino pa siya, Kastilaloy yun Sinipa ni Presidente dahil hindi katanggap-tanggap yung mga gawain. Anyway guys, sa totoo lang, no? Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Super duper nakakahiya. Tapos mapapanood pa to ng mga ng mga foreign visitors natin na ganito yung may experience nila pag pumasok sila sa Pilipinas. Yung nabiktima ba niya
Bisita ba natin? O mga OFW? Marami pong OFW. Halimbawa ako, nung umuwi ako dati dito. Yung OFW pa ako. Meron po akong UAE dirhams na dala, meron akong USD na dala, at meron din akong peso. Maliban sa peso na sa loob ng ATM. Diba? Minsan po kasi, pag umuwi ako galing ng Dubai, Abu Dhabi nun, hindi na ako nagpapasundo. Kaya it was very important for me to have at least Philippine peso. Which is yung Philippine peso na yun, dinadala ko na yun papunta ron. And I'm just keeping it para pag umuwi ako, I have a Philippine peso. Now, ang US dollars ko naman, I use it as a backup money. Hindi ko po siya pinapapalitan hanggat meron pa po akong Philippine peso. And definitely, ang UAE dirhams ko, whenever I go back to Dubai or Abu Dhabi back then, meron din po akong pambayad ng taxi ko coming from the airport going to where I live. So yung mga ganyan. I even have this one experience. I was with my ex-girlfriend back then nung nangyari yun. Pumunta po kami ng Hong Kong and siya po kasi naghahawak ng pera namin noong time na yon. So meron siyang malabas na makapal yung pera dun sa kanyang belt bag na pang money lang talaga. I don't know kung nakakita na kayo ng ganun. Medyo manipis lang siya, tapos irarap around mo lang siya sa bewang mo. Ngayon, ano naman yun? Legal naman yun na may mga ganung bag. Alam din naman yun sa airport. So, nung napansin nila na makapal, kasi 10,000 lang yung limit ng pagdala ng pera. 10,000 USD lang pag nagta-travel ka. So, she was asked to take it off. They want to see and check how much yung pera dala namin. So, doon na nakita na halo-halo na yung currency. May Philippine peso, may UAE dirhams, may US dollars, ganyan. So, inano kami. Siyempre, nirelease naman kami. Tiningnan lang kung bakit makapal. Kasi it doesn't look like a $10,000 bill lang. So, nakita nila, iba-iba yung currency at saka yung value ng dala namin. Noong time na yun. I think that was 2013, 2014. So, ayun. So, kung ganun yung makikita ng ng mga airport security niya. Nakakatakot talaga sa airport natin. Kundi sobrang init, may mga ganyan tauhan. Recently lang ang nirereklamo immigration sa airport. Ngayon naman security. No? Airport security. Ano kaya susunod? Tama nga si Attorney Harry Roque na nasisira yung administration ni PBBM pagdating sa transport. Baka talagang kailangan mo nang tanggalin si Bautista dyan. PBBM. Kasi parami ng palpak. Gano'n pa karaming kapalpakan ang gusto mo before ka matauhan na dapat mo na siyang palitan. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Kung kayo ba manakawan sa mga airports natin, whether international flight yan or domestic, what are you going to do?